Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubaha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, ay itinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persya, ng unang araw ng ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Sealtiel at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda't maaayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom nga kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ating pong itutugon. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tayo pong lahat, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang.
Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong Martes, ang Ebanghelyo ay tungkol sa ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid na nais nilang makita si Jesus. Hindi sinabi ang anumang dahilan. Siguro, dahil laging malayo ang kanyang anak. Laging abala ang kanyang anak. Ninais ni Maria na kanyang ina na makapagpahinga ang kanyang anak. Makakwentuhan, makumusta. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin na itong si Herodes ang nagpapatay kay Juan Bautista at marami siyang naririnig tungkol kay Jesus. At sabi sa atin ngayon, pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ano ang kaibahan ng pagnanais na makita si Jesus? Ang tao ay laging mayroong hinahanap. Laging mayroong kulang. At napakalalim ng pinagmumulan nito. Na tanging ang Panginoong Diyos lamang ang maaaring makapuno ng kakulangang ito. At doon nagmumula ang pagsisikap ni Herodes na hanapin si Jesus. Meron din siyang nais na mahagilap, matagpuan. Ngunit, di tulad ng ina ni Jesus, iba naman ang pakay ni Herodes. Kaya naman, marami siyang nais na mabalitaan, malaman tungkol kay Jesus. Mayroon siyang iniisip. Lumalabas yung insecurities ni Herodes na mayroong higit na nagiging at pinag-uusapan sa kanyang kapaligiran maliban sa kanya.
Si Lorenzo Ruiz ay napadpad sa Japan. Mayroon din siyang hinahanap. Nagtrabaho siya kasama ng mga Dominikano at patuloy din sa pagtuwang sa mga gawain sa simbahan. At yung kaniyang pagtuwang na ito, doon niya unti-unting nabibigyan ng kaganapan ang kanyang pagnanais. Noong una, nagdadalawang loob pa itong si Lorenzo. Kung iaalay nga ba niya ang kanyang sarili. Ngunit, napagtanto niya na marami ang mawawala sa kanya kapag tumalikod siya kay Jesus. Kaya naman, nang hinarap niya ang mga umuusig sa kanya, ang naging tugon niya ay, libo mang buhay mayroon ako. Lahat ng iyon ay iaalay ko sa Diyos. Mga pananalita na iisa ang nais na ipabatid. Natagpuan na at nakita na ni San Lorenzo ang kaganapan ng kanyang buhay at wala na siyang nais na hanapin pa kundi ang Diyos. Yun din ang dapat na tunguhin ng ating buhay. Pagsikapan natin na makita si Jesus. Pagsikapan natin na makilala si Jesus. Pagsikapan natin ang ating pananampalataya ay maging lubos-lubusan. Pagsikapan natin na ang nangunguna sa ating buhay ay ang Diyos. Dahil siya lamang ang makapupuno ng mga pagkukulang na mayroon tayo sa buhay. Magnilay tayo. Tatayo ang lahat. Alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay na gapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Ating itugon sa bawat panalangin. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, Panginoon. Ang simbahan, naway naglalakbay, magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, Panginoon. Ang mga bansa, naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan, at sa halip, mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ama naming Diyos,
Patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mo ang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabirhen Maria na Ina ng Diyos, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo sa Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tumawag tayo ngayon sa Ama. Amen. Kami adiya sa lahat ng masama, magkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, nakapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon, inaaniyahan tayong makiisa sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Habang panahong kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mo kami ay makarating sa kalwalhatiang inilaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.